madalas ko pong naririnig minsan especially kay Brother Angel, yung topic na pag hindi ka kasal, hindi ka pwedeng mangumunyon. Kada nagtatopic siya ng ganun, lagi naman akong may ginagawa. Hindi ko alam kung ayaw ko lang pakinggan yun or siguro gusto ko lang ng clarification kasi simula nung nag-abroad ako, Dubai, 7 countries na napuntahan ko. Every time na pupunta po ako, naghanap po ako ng simbahan. At lagi po ako nangumunyon. Yun po ang hindi ko pinakalimutan, mangumunyon. Kasi parang pag hindi ako nakapagkamunyon, hindi ako nakapagsimba. May mga time na nagpunta kami ng Russia, naghanap kami ng simbahan kahit hindi English yung misa, sumabay na lang kami. Pag lulod sila, lulod kami. Basta nananalangan kami ng sarili, kami mag-asawa. Pero nung time na nakikinig na po ako nito ng punto por punto at last 3 weeks ago, lagi kong napapakinggan yung about hindi ka pwede mangumunyon, pag hindi ka kasal, hindi ko naman po sinasabing ayaw ko magpakasal, wala lang po talaga akong pera nung kami po yung naging mag-asawa. Kaya lang po, may issue na po ako dun nung time na nasa New Zealand kami is gusto kong mag-service, one of the lay minister or something, choir. Ni-require po ako nung pare na kung kasal daw po ako. Sabi ko, kasal ako sa civil pero hindi ako kasal sa simbahan. So sabi ng pare, magpakasal muna kayo sa simbahan bago ka mag-servisyo. So, I mean, hindi naman ako sumamaan loob doon, kaya lang inisip ko siguro kailangan talagang magpakasal muna kami. So nawala po sa isipan ko na yun hanggang lumipat po kami dito sa Melbourne, sa Australia. Kaya lang pagkasimba ko, parang gusto kong mag-serve sa simbahan. May pinipili ko talagang Sunday day off ko para makapag-serve man lang sa simbahan kasi medyo nagkakaedad na. Kaya lang po, yun lang po. So, nung napakinggan po yung kailangan hindi ka magkumpisal, kaninang nagsimba ako, parang nakonsensya ako kasi first time ko nagsimba na hindi ako nag-communion pala. So, yun po yung issue na parang nakaka-guilty na nagsimba ako, hindi ako nag-communion. Yun lang po ang una kong tanong. Kung may advice kayo, Father, sana po advisean niyo ako para mawala sa konsensya ko yun or talaga bang dapat talagang hindi mag-communion? Napakinggan ko na rin po yung mga advice ni Brother Angel. Kaya lang gusto ko po lang po din marinig yung sides nyo. Kung ano po ang importance ng kasal muna bago mag-communion. Kailangan bang pasal muna kami bago ka mag-serve sa God? Una kapatid, kung mag-serve tayo sa simbahan, dapat maging modelo tayo, dapat natanggap natin yung mga sacrament, at kung si-serve tayo hindi wala tayong kasal, this is a scandal sa simbahan, no? At sa tanong mo na pwede ka ba mangumunyon, may dalawang uri ng pangumunyon. Merong tinatawag na spiritual communion, no? Dahil hindi pa kayo kasal, magsagawa kayo ng spiritual communion. Merong prayer dyan, you receive Jesus spiritually. At pangalawa ay sacramentally, yung mag-communion tayo. And then anong gawin mo? Magsagawa ka ng spiritual communion. May prayer naman doon. You receive Jesus spiritually. And then, dahil gusto ka mag-communion, hindi naman kailangan maraming tao sa kasal. Ang kailangan ng kasal 5 lang na tao. 2 yung mag-asawa, 3 yung pare, 5 yung ninong at ninang mo. No? So, kung gusto mo na simple lang na kasal, importante. Pwede ka naman na kung ano mo na yung mga requirements sa simbahan, pwede ka kasalin sa sakristy nga eh. May bago akong kinasal nung isang araw. Dun sa bahay lang. Yan, may sakit yung asawa niya. Yan, after na, nila yung comply yung requirements nila, pinuntahan ko sa bahay. Dun sa bahay. Kinasal. Nagdala lang ako ng ostias, receive ko sila ng communion. No? Yung kasal, separate yun sa misa. Pwede yun separate sa misa. No?
So, binibigyan ko sila ng sacrament of confession. Simple na simple lang. So, sometimes yung nasa isipan natin, bongga. Dapat bongga yung kasal ko. Dapat ganito. No? Dahil doon, hanggang ngayon, hindi ka pa nakasal. Just celebrate the sacrament, receive the sacrament of matrimony in an ordinary way, kapatid. Thank you, Father. Actually, kaya po ako hindi pa nakakasal kasi unang-una, pwede naman maging bongga, pwede naman maging hindi. Kaya lang, kasi yung parents ko, nagpakasal sila, bonggang-bongga, din naghiwalay. So, tumatak po sa isip ko na baka pag pakasal kami, tapos maghiwalay din kami, baka mas lalo lang ako maging hindi karapat-dapat sa Diyos. So, ano bang kailangan kong gawin? Talagang kakasalan ko. Hindi ko naman sinasabing hiwalayin ko yung asawa ko. What I mean is, dami po kasi yung tumatak sa akin. Una kapatid, dahil sa abuso sa nagpakasal, hindi dahil sa sacrament yan, no? Kung iniibig mo yung asawa mo, proud na proud ka, i-present mo sa Panginoon. At yung mga magulang mo, because of their pride, not because of the sacrament, di ba? Because of their ego, no? Hindi dahil sa sacrament, no? Kung nagkahiwalay sila, it doesn't mean magkahiwalay din kayo. Kung puno kayo ng pagpakumbaba, puno kayo ng pag-ibig, no? Bakit nagkahiwalay yung mga tao, kapatid? Hindi dahil sa sacrament. Dahil sa kanilang ugali. Full of pride, full of anger, no? At yun ang depekto, hindi ang sacrament. Yung tumatanggap ang may depekto, kapatid. Hindi yung sacrament of matrimony dahil tinayo na yan ni Kristo para sa'yo, para sa mga gustong magkaisang loob. So, it is a blessing of God. Kung may nagkahiwalay man, hindi dahil sa sacrament of matrimony. Dahil yan sa pride ng tao na hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong makinig sa both sides, di ba? So, ang problema niyan, kapatid, yung tumatanggap, hindi yung sacrament. Hindi natin isali yung sacrament of matrimony. Bakit? Tinayo ni Kristo yan para ma-bless ka. Para ma-bless kayo bilang mag-asawa. Kapatid? At Father, dagdag din natin dyan, iba yung sitwasyon ng magulang mo, iba ka. So, yung disposition mo, iba. So, hindi, tandaan po natin, no, yung wag kang magbase dun sa bakit sila nagkaganon, baka kami magkaganon. Iba ka, bro. Kaya nga, nag-aano ka ngayon eh, no? Nakikinig ka ngayon eh. Dahil ayaw mo nga maging ganon. So, in other words, kung ano man ang pagkakamali nila, bro, wag mong ano yun, ituwid mo yun. Para someday naman, later on, sa mga anak mo, yun, magiging modelo ka naman, no? Para naman sa kanila, na hindi na yung mangyari, dun sa nangyari, dun sa mga magulang mo, bro. So, iba sila, iba ka, bro. So, yun ang lagi mo isipin, bro. Dagdag ko lang, Father. Kapatid? Okay, thank you po. Thank you. Maraming salamat.